So yun mga kapatid, ito na naman tatalakayin natin dito sa pamagitan ng ating Panginoon Diyos. Ang title po nito, mga paghihirap at pag-uusig na darating. So ito po yung pag-uusig ng pagdarating. Ibig sabihin sa ating mananampalataya dito sa mundo na ito. So mga kapatid, anong verse to? Dito po tayo sa Mateo 24 versikulo 3 hanggang pababa, hanggang 40, no? So play natin to mga kapatid, di na patagalin pa para po natin ito malaman. Yan na po yan siya mga kapatid, no? So ating po siyang i-play po natin siya, go mga kapatid, no? Para po natin tatalakayin at haalamin. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, "Sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo. At ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, at sabihin sila ang Kristo." So mga kapatid, nakikita po natin na maraming darating na pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sila po yung mga Kristo na darating. Ibig sabihin mga kapatid, yun po ang mga antikristo. Yan po yung nagpapanggap na sila ay Diyos. Mga antikristo po yan mga kapatid. Alamin po natin yung buong detalye dito para po malaman ninyo itong nasa ating pinasa. Ito po yan napaka-importante at mahalaga sa atin para po natin maunawaan ito mga kapatid. So mga kapatid, ito na po, patuloy natin siya. Marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo. At So yun mga kapatid, ang ibig sabihin na yung digmaan na yun, yun po ay tentasyon ni Satanas sa mga tao. babalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayo matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Yon mga kapatid, hindi pa yon ang katapusan sapagkat nag-uumpisa na po ang digmaan dahil po sa panahon ng kailangan talaga ng Panginoon na magdigmaan ang lahat ng tao sa mundo na yan. So patuloy natin mga kapatid. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. So dito na sa portion na ito mga kapatid, lahat ng Kristiyano ay nanampalataya sa Panginoon, dadakpin ni Satanas. Bakit? Ayaw ni Satanas na mga tao ay nanampalataya sa mga Panginoon. Pero, wag po kayo mag-alala. Kasi, talinghaga lang yan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kukunin ng Panginoon bago maghirap ang mga tao sa mundo. Ayaw po ng Panginoong Diyos na dakpin ni Satanas ang mga nanampalataya para po'y paparusahan. Hindi po katotohanan, talinghaga lang yan mga kapatid. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi pa darating ang pag-uusig ng demonyo sapagkat kukunin na ng Panginoong Diyos ang kanyang parte. Ang ibig sabihin ng parte, ang kanyang mananampalataya na sa kanya, no? So patuloy natin ito mga kapatid. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. So, dito sa portion na ito mga kapatid, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, no? Kapuputan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. So, wala na talaga mga kapatid, nalulong ng mga iba. Pupuotan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. So, yun mga kapatid, lilitaw ang mga huwad na propeta kasi ayaw nilang maparusahan, ayaw nilang maghirap at ayaw nilang magdusa. So sa ibig sabihin dyan mga kapatid, wag po tayong maniwala.
sa mga propeta na yan. Huwag po tayo magpatitasyon kahit mamatay man tao o mamatay man tayo, okay lang kasi nasa Panginoon ang ating buhay. So patuloy natin mga kapatid. Laganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. So ang ibig sabihin dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming nanampalataya. Ngunit ang nananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. So ang ibig po sabihin dyan sa maliligtas, talinghaga lang to mga kapatid. Ito lang po ang talinghaga ng Panginoon. Pero hindi na po tayo darating sa purpose na yan. Hindi na po tayo darating yan sa pag-uusik ng demonyo para yung mananampalataya ay paparusahan at patayin. No? Hindi na po tayo darating yan mga kapatid. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. So yon mga kapatid, yon po ang ibig sabihin ng Panginoon, yon po yung naiwan ng mga mananampalataya, no? Yon po yung naiwan ng mananampalataya sa mundo na iyon, sa pagdarating ng paglilitis ni Satanas. Kasi siya na maghari dito sa ating mundo eh. Kaya siya na masunod. Kaya pagdarating ng panahon doon, dakpin niya yung nagbabahagi ng tungkol sa pangalan ng Diyos at balita ng Diyos. Dadakpin niya yun, paparusahan, at ibang-ibang uri ang pagpaparusa nun. So mga kapatid, ano ba ang uri ng pagpaparusa ng demonyo sa pagdarating ng pagdadakip? Ganito po yun. Iba't ibang uri. Hindi ka muna papatay, hindi man to man. Kailangan papahirapan ka muna. Yung mga katawan mo, mga balat mo, gamitan yan ng mga matatalim na kutsilyo sa yung paa mo, yung nasa paan mo, tanggalin yan, lapain yan ng mga demonyo para ikay maghirap hanggang mamamatay. Ganon po ang paghihirap ng demonyo. Wala po silang awang pagpapahirap sa mga Kristiyano. Pero ang tunay na mananampalataya ay kukunin ng Panginoon. Ang hindi tunay at nagdadalawang isip sa Panginoon ay maiiwan dito sa mundong ito na puno ng kasamihan at nagmagkahari ang mga kasamaan. So yun na po mga kapatid, ang pag-asa lang po ang maiiwan dito. Huwag na po kayong bibitaw sa inyong pananampalataya sapagkat patuloy lang po kayo sa inyong pananampalataya. Ang purpose lang po talaga dito, pag once na maiwan ang isang tao na hindi madarating sa raptured, hindi po kayo ma-raptured, ay ibig sabihin po yan, manatili muna kayo sa mundo na yan. At kung gaano talaga yung pagmamahal sa Diyos, kayo po'y lilitisin ng demonyo, lilitisin kayo ni Satanas at papahirapan sa hanggang mamamatay kayo. So anong ibig ng paglilitis? Iba't ibang uri ng pagpapahirap sa iyo. Lapain ka. Yung mata mo, ukitin yan ng mga demonyo. Ang lahat ng parte ng katawan mo. Lapa yung dito sa paan mo, lapain yan. Pagkatapos, lagyan ng uring masakit para sa katawan. Yung katawan mo, mga balat mo, lapain yan ng mga demonyo hanggang mamatay ka. Yun ang purpose ng mga demonyo. Para po talaga ang tao ay nanampalataya sa Panginoon ay susuko yun. Para hindi na po sila maghihirap pa. Tatalikod talaga sila sa Panginoon. Pero pag hindi mo tinalikuran ng Panginoon hanggang mamatay ka, ay may buhay namang walang hanggan. So ganito nga yun, baliktad niya no? Si Satanas magbibigay ng magandang buhay sa iyo dito sa mundo. Bibigyan kanya ng buhay na maganda. Pero pagdating ng kamatayan mo, mapupunta ka naman doon sa paghihirap mo. So yun po ang ibig sabihin ng talinghagang ibinahagi natin ngayong araw.
So mga kapatid, hanggang dito na lang yung ating video at naway may naintindihan kayo at may nalalaman sa ating ibinahagi ngayon. At naway may nawaan kayo at may nakuha kayong ideya. So mga kapatid, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hanggang ngayon nandito pa rin kayo nanonood sa ating video. Mga kapatid, lagi po lang tayo isipin natin na ang Panginoon ay lagi nandyan sa atin, lagi nagagabay sa ating mga gawain dito sa mundo. So mga kapatid, salamat sa inyo, naway pagpalain kayo Diyos at ingatan at diniyos kapamakan. At lagi po tayo manalangin at panalangin po natin ang lahat ng tao dito sa mundo. So God bless to all, ingat po kayo palagi.